Dinideklara ko, Panginoon, ang lahat ng pagpapala mo sa buhay ng bawat pamilya sa pangalan ni Jesus. Lagi mong alisin ang lahat ng pag-aalinlangan, lagi mong iwaksi sa buhay at isip at puso ng bawat isa ang pagkukulang sapagkat kay Kristo Jesus kami ay kumpleto na. Dahil sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, kami ay kumpleto na, perpekto na, pinagpala na, at pinatawad na, at meron ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Tatay o aming Daddy God, sa araw na ito, minsan pa, makita namin ang aming buhay na walang hanggan at pagpapala sa aming Panginoong Yesus. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, ang lahat po ay magsabi ng Amen. And amen, and amen, and amen. Let's start. Let's redeem the time para humasaya. So sabay-sabay, basa. Part 4. So para po sa ating lahat, ano po ang mission natin? Sabi ng Matthew 24 verse 15, and this gospel shall be preached unto all nations, and then the end shall come. At ipapahayag ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos sa lahat ng tao, at dadating na ang wakas. Amen? Kaya po mga kapatid, wag po tayong mahiya, i-share natin ang mabuting balita bago mahuli ang lahat para sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, at lalo na sa mga taong kilala natin sa buhay. O, tingin po kayo dahil po sa nangyayari sa Pilipinas, tingin po kayo dahil po sa nangyayari sa Pilipinas, alam na po natin nangyayari sa Pilipinas, wala pong masisisi, merong sisisihin at maraming masisisi. O, tingin po kayo, ano po ang dapat gawin natin? Bilang pastor, ako po bilang pastor, at lahat ng mga pastor, lahat ng mga pare, o lahat ng mga leaders sa simbahan, dapat po ito, ganito po tayo sasalubong sa mundo natin, sa Pilipinas. Nandiyan po ba kayo? Pati po lahat ng mga political leaders. Anong gagawin natin para hindi tayo kainin ng demonyo ng korupsyon sa ating bansa? Tingin po kayo. Sabi dito, ngunit ang pagsamba sa Diyos na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Sa English, now godliness with contentment is great gain. So pag lahat tayo sumasamba kay Jesus, lahat tayo sa Pilipinas, rumirespeto sa Diyos, rumirespeto sa Panginoong Jesus, ano daw po ang gawin natin? Ano daw po ang gagawin natin? Ang paalala po ng ating Apostol Pablo sa lahat ng tao, tingin sa bawat pamilya, sa bawat leader ng simbahan, sa leader ng gobyerno, ano daw ho ang gawin natin? Dapat yung pagsamba natin sa Diyos, ito po dapat na meron tayo. Ang pagsamba sa Diyos na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Tingnan po natin ang ibig sabihin ng godliness. Galing po sa Gregong salita na devotion, respect. Sabihin nyo, devotion, respect sa ating Panginoon. Ang pagdidebosyon natin, ang paggalang natin sa Diyos sa buong Pilipinas, na merong kakontentuhan ay malaking pakinabang. O tingin, verse 7. Ito ay sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan. Maliwanag na pag tayo namatay, wala rin tayong madadalang anuman mula rito. Tingin po kayo. Ang respeto natin sa Diyos, ang devotion natin sa Diyos na mayroong kakontentuhan sa buhay. Hindi dahil sa marami tayong pera, hindi dahil magkakamal tayo ng pera. Ang respeto natin, ang devotion natin kay Jesus, na meron tayong kakontentuhan, dapat alam natin na pag namatay naman tayo, wala naman tayong madadala.
Sabi ho ng verse 8, ito po yung context, ito po yung kwento. Kung tayo ay may pagkain at pananamit, masiyahan na tayo sa mga ito. Verse 9, ngunit ang mga naghahangad na maging mayaman ay nahuhulog sa tukso at sa isang silo. Sila ay nahuhulog sa mga mangmang na hangarin na makakapinsala sa kanila at nagtutulak sa mga tao na magkurap, malunod sa pagkawasak at pagkahamak. Amen po ba? Sabi ho ng Diyos, makontento na tayo sa buhay natin. Nagtatrabaho tayo, may business tayo, galingan natin. Kung nirerespeto mo yung Diyos, may dakilang pakinabang pag nabubuhay ka ng may respeto sa Diyos na merong kakontentuhan. Tingin po, anong ibig sabihin ng kakontentuhan? Meron lang tayong pagkain, meron tayong damit, may natutulugan tayo, okay na yan. Okay na yan. Yan po yung sinasabi ng verse 6. Pag sumasamba ka kay Jesus, rumirespect ka kasi kay Jesus, rumirespect ka sa Diyos, masihan ka, makontento ka dyan. Kung meron ka, kasi wala naman tayong dala. Bakit ka naman magkakamal ng magkakamal? Pag namatay ka, wala ka rin naman madadala. Pati yung ginto sa ipin, kukunin lang yan ng sepulturero sa sementeryo. Amen. Tingin po kayo. Having food, clothing, with this, we shall be content. Makontento na tayo. Kasi yung mga naghahangad, dyan po nahuhulog sa tukso ng pagkukurap. Kurap dito, kurap doon, kasi walang contentment. So, tinuturo ng Diyos, makontento tayo. Kung nire-respeto na natin yung Diyos, sumasamba tayo kay Jesus, makontento po tayo. Amen. Sagot. Merong damit, may pagkain, may natutulugan. Okay na yan. Kasi yung mga taong naghahangad na maging mayaman, dyan po pumapasok sa tukso ng pangkukurap. Hello? Those who desire to be rich fall into temptation and a snare to corruption. Yan. Daya dito, daya doon, kurap dito, kurap doon. Kasi yung desire, yumaman ng yumaman. Maraming pera. Ayaw ng isang sasakyan, gusto 10. At yung 10 sasakyan, hindi lang ordinaryong sasakyan. Tama raw FX na bago. O kaya second hand na Isuzu. Gusto, Lamborghini, Mercedes, Rolls-Royce. Hindi ho masama yan kung galing sa kakontentuhan at kasipagan. Pero dahil sa kagusto mong yumaman, ayan, papasok na, hindi ho natin sisisihin si Satanas. Pag dumating yan, dahil sa ating kagustuhang yumaman. Wala hong Satanas na sinasabi dyan. Amen. Yung mga taong ito ay nahuhulog sa mga mangmang na hangarin na makapagpipinsala sa kanila at nagtutulak sa mga tao na malunod sa pagkawasak at pagkapahamak. Sabi ng verse 10, ito ay sapagkat, basa, 1, 2, 3. Ang ugat ng lahat ng korupsyon. Yung gusto mong yumaman. Kasi gusto mo maraming pera. Yan ang ugat ng korupsyon. Ang ilang tao na nagpupumilit na makamtan ang kayamanang ito at dahil sa pag-ibig niya sa pera, nilalagay niya ay ito ay naliligaw palayo sa pananampalataya. Sino yung pananampalataya?
si Jesus. Palayo ng palayo sa Diyos. Palayo ng palayo sa Diyos. Maraming pagdadalamhati ang lumalago sa kanilang mga sarili. O, kita niyo po nangyayari. Sabi sa post, tingin po kayo habang kumakain si Doris. Yung sinong walang kasalanan, siyang unang bumato. Wala ho tayong binabato. Kailangan malaman natin yung puso ng Diyos para sa atin. Kung mahal mo si Jesus, sabi diyan, godliness, ang pagre-respeto sa Diyos, respeto kay Jesus, ay merong yung kakontentuhan ka kung ano meron ka. Malaking pakinabang dyan. Bakit ka naman maghahangad ng marami? Pag namatay ka nga, wala ka naman dadalhin. Amen ba? So para po sa bawat isang Pilipino sa buong Pilipinas, bakit ho merong korupsyon? Kasi maraming tao, naghahangad na maging mayaman. Maraming tao kasi mahal ang pera. Mahal ang datong. Mahal ang anda. Mahal ang salapi. Ang pag-ibig sa salapi, sa datong, ang siyang ugat ng lahat ng pagpatay, korupsyon, pang-aapi. Ang ilang tao na nagpupumilit na makamtan to. Tingin po kayo. Ay naligaw. Naligaw. Sabihin nyo, naligaw. Palayo kay Jesus. So make sure, tingin po kayo, hindi po tayo nagmamalinis. Lahat tayong makasalanan. Pinatawad. Hindi na tayo makasalanan dahil kay Jesus tayong lahat ay pinatawad. Pinagpala. Kaya ang payo ni San Pablo, okay, ganyan nyo irespeto si Jesus, mabuhay kayo ng may kakontentuhan. May pagkain kayo, may damit kayo, natutulugan kayo, praise the Lord, makontento tayo dyan. Kung gusto nyong yumaman, magtrabaho, huwag mangurap. Magnegosyo, huwag mangurap. Huwag mahalin yung pera. Yung pera, gawin nating mga alipin. Hindi Panginoon. Sabi ng Matthew 6:19, hindi ka pwedeng maglingkod ng sabay sa Panginoon at sa pera. Magagalit. Pag gusto mo yung pera, papanginoonin mo yung pera, mamahalin mo yung pera. Yan ang ugat ng kasamaan. Lalayo ka kay Jesus. Magagalit ka kay Jesus. Maging loyal ka sa pera. Basta pera ang usapan, hindi ka mag-absent. Basta pera ang usapan, gagawin mo lahat. Pero pag kay Jesus, sandali lang, wala akong time. Yan ang problema. Lalayo ka ng lalayo. Lalayo ka ng lalayo. Akala mo malapit ka, pero actually, malayo ka na. Naintindihan niyo po ba? So, ganyan po, para po sa lahat ng ating mga kababayan. Amen? Alam niyo po, nakinig ako ng UNGA. Alam niyo ba yung UNGA? United Nations General Assembly. Nagsama-sama ang lahat ng mga bansa sa buong mundo. Pinag-uusapan nila ang 1 milyong namatay sa Ukraine at Russia na giyera. Ang pagpatay na walang habas ng mga bata, may sakit, matanda, doon sa Gaza, Palestine. Ang pagpatay ng mga tao sa gutom, sa Gaza, doon sa Africa. Dahil ang mga tao, ang mga bansa, puro iniisip ang kanilang kapakanan. Ngayon, tingin po kayo, ngayon po ang panahon. Lalo na sa atin, mga Christian, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Pag patungkol sa pera, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Kailangan tayong makontento. Amen? Sabi ng John 5:39 to 47, you search the scriptures. Ano ibig sabihin ng search?
Sinasaliksik nyo ang mga kasulatan. Pag sinabi hong kasulatan, hindi ho yung buong Bible. Yung pag sinabing kasulatan, yung 39 books. Genesis hanggang Malakay. Sabi niya sa mga Pariseo, mga mapag-imbabaw na mga religious leader, o yung mga tao sa panahon ni Jesus. Si Jesus po, si Lord Jesus po nagsasalita niyan. Sinasaliksik nyo ang kasulatan. For in them, iniisip nyo, kaya nyo sinasaliksik yung kasulatan, kasi isip nyo, meron kayong buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa kanila, itong mga sinasaliksik nyong kasulatan, nagpapatotoo sa akin. Pero ayaw niyong lumapit sa akin. Para magkaroon kayo ng buhay at buhay na walang hanggan. Amen? Sinasaliksik nyo. Alam niyo po yung Diyos, hindi niyo makikilala yung Diyos sa experience. No, hindi niyo makikilala yung Diyos sa experience. Hindi niyo rin makikilala ang Diyos sa mga sabi-sabi. Liligaw lang kayo, katulad ni Job. Hindi niyo makikilala ang Diyos sa eskwelahan, sa university. Makilala niyo ang Diyos through the Scripture. Kaya po yung pagkakilala sa Diyos, sinulat. Sinulat para makilala natin yung Diyos. At yung sinulat na yon, pati yung kanyang pagkakatawang tao. Sinasaliksik nyo ang kasulatan kasi akala nyo meron kayong buhay na walang hanggan. Itong mga kasulatan na sinasaliksik nyo, na binabasa nyo, na pinag-aaralan nyo, sabi ni Jesus, yan ang nagpapatotoo sa akin. Yung pinatotoo ng kasulatan nakatayo sa harapan nila. Pero ayaw nyo lumapit sa akin para meron kayong buhay. I do not receive honor from men, but I know that you do not have the love of God. Pag hindi mo kilala si Jesus, hindi ka lumalapit kay Jesus, wala yung love ng Diyos sa'yo. Kahit ano pong gawin ng tao. You will never know the will of God, you will never know the love of God unless you go to Jesus. You will never know life, you will never know eternal life. 43. Ulit po, tingin. Hayaan natin yung Biblia mag-explain sa kanya. Mga pastor, huwag kayong magmagaling, huwag ako magmagaling na i-explain yung Bible. Let the Bible explain himself. Tapos sabi ni Jesus, I have come in my Father's name, and you do not receive me. Dumating ako sa pangalan ng tatay ko, ng Father. Di ba pinag-aralan natin last week, pag nakita niyo ako, nakita niyo na yung Father. Sinasabi ni Jesus yan, as a man. When you believe in me, you believe in the Father. When you see me, you see the Father. Because the Father is in me, and the Father is in me, and I am in the Father. If another come in his own name, you will receive. How can you believe? Pag may dumating sa inyo sa pangalan ng ibang tao, tinatanggap niyo sila. Pero ako, hindi niyo ako tinatanggap. Pero sinisearch nyo yung kasulatan para magkaroon yung buhay na walang hanggan. Eto na yung kasulatan. Nagkatawang tao na, ayaw nyo namang lumapit sa atin. Nandiyan po ba kayo? Verse 45. Do not think that I shall accuse you to the Father. There is one who accuses you. Basa. Moses, in whom you trust. So dalawa po yung sinulat ni Moses. About the accusation and about the forgiveness of sin. If you believe Moses, you would believe me, for he wrote about me. But if you do not believe his writings, how will you believe my words? Sino daw ang mag-a-accuse sa atin? Yung sinulat ni Moses, kasi naniniwala tayo kay Moses. Hindi, naniniwala tayo kay Moses, hindi dahil sa sinulat ni Moses. Ulit, naniniwala tayo kay Moses, si Moses ang pinagkakatiwalaan natin, i-accuse kayo niyan sa harapan ng Diyos, which is the law. Pero hindi kayo naniniwala sa sinulat ni Moses. Sino yung sinulat ni Moses? Si Jesus.
Tinan niyo po ito. Now we know that whatever the law, sabihin niyo, the law, yung kautusan ni Moses, the law of Moses, it says to those who are under the law. Yung kautusan ni Moses, yung 10 utos, yung magagawa ng tao, hindi yan para sabihin ikaw ay walang kasalanan, ikaw ay hindi tumanggap, o hindi ka kurap. Hindi po, binigay yung kautusan that every mouth may be stopped at lahat ng tao sa buong mundo ay maging guilty sa harapan ng Diyos. Amen. I-judge ka ng law ni Moses. Sabihin ng law ni Moses, kurap ka, makasalanan ka. Hindi kanya i-cover. Lahat ng tao sa buong mundo ay guilty beyond reasonable doubt. Amen. Tingnan niyo po. Therefore, by the deeds of the law, ibig sabihin ng by the deeds of the law, sa pamamagitan ng ginagawa mo. Pinagmamalaki mo yung kabaitan mo, pinagmamalaki mo na hindi ka ganito, hindi ka ganyan. Sabi diyan, walang tao na mapapatawad sa harapan ng Diyos sapagkat by the law ay kaalaman ng kasalanan. At dahil sa kautusan, lahat ng tao ay makasalanan at lahat ng tao hindi makakaabot sa kaluguran ng Diyos. Tingin, kasi ang kaluguran ng Diyos, hindi ikaw, hindi yung magagawa mo, kung hindi si Jesus at yung natapos na gawa ni Jesus. Amen ba? Tingin po kayo. Sabi ng Romans 5:20, bakit po binigay yung pagpapakabait? The law, yung magagawa mo. Tingin, yung law, yung magagawa mo, yung magagawa mo. Yung Jesus, yung gospel, ay yung ginawa ni Jesus. Yung ginawa ng Diyos. Moreover, the law entered, dumating yung kautusan, that the offense might abound, para dumami ang makikita sa'yo. Pag pinagmamalaki mo yung magagawa mo, hahanapan ka, mas lalong makikita ang mga kabulukan mo. Pag nagtatago ka sa lahat ng kabaitan mo, huhukayin lahat. Huhukayin lahat. Didikdikin ka. Habang nagmamalaki ka, makikita mo, lalo mai-expose ka. Tandaan mo, sa gitna ng mga pagsubok ng buhay na yan, huwag mong ipagmamalaki yung magagawa mo. Tingin, grace abounded much more. Kay Jesus ka lagi magtiwala. Lord, sa gitna ng gantong karanasan, nagawa ko man o hindi ko nagawa sa harapan ng Diyos, sasabihin mo, Lord Jesus, sa iyo ako magdidepende. Sabi ni Paul sa Romans 7 verse 9, nabuhay ako, minsan wala yung kautusan. Nung dumating yung kautusan, sin revived and I died. Do not boast on your righteousness. Wag mo pagmamalaki yung mabait naman ako, hindi naman ako. Wag po. Kasi the more you boast on that, the more sin revive. Ang lagi mo lang ipagmamalaki si Jesus. The more you boast on who you are and what can you do, what you have done, which is the law, then automatic ho yan, sin will revive. Kahit ayaw mo maipaalam, hindi na lalabas yan. Yan ho ang tawag dyan. Ano yung tawag dyan? Yan yung formula. Ipagyabang mo. Formula, lalabas. Baho mo, lalabas mo yung baho mo. Pero pag magdidepende ka kay Jesus, Lord, paala ka. Sin, forgiven. Sin, died. Yan, hindi yung sekreto yan eh. Kailangan ganun palagi tayo natin sa Panginoon.
Kasi kung tayo lang, pag tinimbang tayo, pare-pareho, kasama ako, kulang. Wala tayong pagmamalaki. Amen ba? O, tingnan niyo po, ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. At ang kalakasan ng kasalanan, yung ating, kala mo, wala tayong kasalanan. That's the law. The more you boast on what you have done and you are, hindi ka, wala kang sala dyan, the more sin dead and death revived. The sting of death is sin. And the strength of sin is the law. Pag sinabi hong the law, self-righteousness mo yan, yung pinapakita mo sa tao na ako ay mabait. Pero pag ang sasabi sa sarili mo, but thanks be to God who gives me the victory through our Lord Jesus Christ. You stand only in Christ. Paano nyo malalaman sa sarili nyo? Lord, alam ko, kamali ako. But God, Lord, I stand on your righteousness. Bahala ka na po sa akin. Then sin will have no power over you. Death will have no power over you. Yung baho mo, hindi na lalabas. Kasi yun yung automatic formulation eh. If you boast, bang, 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 lalo lalabas. Hindi mo na mapipigilan yun. Kahit hindi mo ginawa, kahihiyan na sa tao. May resibo, papakita pa sa'yo. Papakita. Amen ba? Nandyan po ba kayo? Tingnan niyo po. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Tingin po kayo sa akin. Mapapawalang sala kayo dahil kay Kristo Jesus. Sa pananampalataya na kay Kristo Jesus. Hindi kayo i-condemn. Dahil, kaya po sabi, works. Tingnan niyo po, by the works of the law, by the works of the law, by the works of the law. Ano po yung works by the law? Works by the law. Tingin po kayo sa akin. Ito yung pilit mong tinatago at sasabihin mo, basta ako. Yayabang mo yung sarili. Nagawa mo man o hindi nagawa, you will not boast that. Hindi yan ang pang-confront mo. Kaya sabi diyan, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith in Christ Jesus, even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ Jesus, not by the works of the law. By faith in Christ Jesus, not by the works of the law. So, haharap ka sa tao, haharap ka muna sa Diyos, at sasabihin mo sa Diyos, Panginoon, siyempre, magsisinungaling ka ba kayo? Lahat yon sa harap ng Panginoon, sasabihin nila, positive, right? Pag sa harap ng tao, hindi. Naintindihan niyo po ba? Amen ba? Ganon din po sa buhay natin. Sa mag-asawa, hindi mo sasabihin, ikaw naman, ako na lang nagsasakripisyo. Nagyayabang ka na. Ako na lang nagtatrabaho dito, ako na lang nag-iisip, ako na lang gaganon. That's the works. Because works, ang ibig kong sabihin ng works, what you do. Faith in Christ is what Christ did already. The law is, ano yung gagawin mo? Ano yung pang-cover mo? Grace o gospel, ano yung ginawa ni Jesus? Si Jesus yung cover mo. Si Jesus ang protection mo. Si Jesus lahat. Amen ba? Kasi, tandaan nyo, the law will always find you guilty. Amen. O, tingin. Kaya sabi ni Paul, hindi ko siniset aside yung gospel of Christ, yung grace of God. Kasi kung ang katwiran ko sa harap ng Diyos at sa harap ng tao, galing sa law, di baliwala yung kamatayan ni Jesus. Amen po ba? Kaya hindi mo isi-set aside yung biyaya ni Jesus, yung biyaya ng Diyos. Kasi kung dahil sa nagagawa mo at magagawa mo, baliwala.
ikaw ay ma-justify, ikaw ay matuwid, baliwala yung ginawa ni Jesus. Amen ba? O, tingin. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, malinis ang aking record. Ano ang sabi? Hinihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napapalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Pag sinasabi mo, mabait ka naman, alam ko patatawarin ako ng Diyos, alam ko iintindihin ako ng Diyos, hinihiwalay mo ang iyong sarili kay Kristo at napapalayo ka sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Ganyan po ba kayo? Bilisan po natin. Kaya kita niyo po si Lazarus. Di ba si Lazarus namatay? Namatay na si Lazarus. Nilibing nila. 4 na araw na sa libingan. O, tingin kayo sa akin. Bakit namatay si Lazarus? So, pumunta si Jesus doon sa lugar kung saan nilibing si Lazarus. Nakita ni Jesus na si Lazarus ay nakalibing sa kuweba, may bato. Sabi ni Jesus, alisin ninyo yung bato. Tingin, ito ay kwento, talinghaga, ang revelation ng bato, yung kautusan, the law. Alisin ninyo ang pagmamalaki. Alisin nyo ang self-righteousness. Sabi ni, alisin nyo, patay na eh. Namatay na eh. Ano nakatakip? Bato. Saka robe of self-righteousness nakatakip. Patay. O para mabuhay yon, mawala yung condemnation, mawala yung kamatayan, kasi lahat tayo makasalanan. Kaya sabi ni Jesus, alisin nyo yung bato. Ngunit si Marta, na kapatid ni Lazarus, sumagot, Panginoon, tinan nyo po, pag nakatago tayo sa law, basa, mabaho, napakabaho. Yung pagmamalaki sa magagawa natin, pagmamalaki sa mga religious natin. Kasi ako, Christian ako, kasi ako, pag dito ginagawa, nangangamoy na po siya ngayon. Sipin nyo, mabaho, patay. Ano nakakover? Bato. Pag nasa bato ka, pag nasa kautusan ka, pag nagmamalaki ka, hindi ako corrupt, wala akong record niyan. Kahit na yan totoo, you cannot boast on it. Mo yan. Kasi the law is death. Patay. Kaya sabi ni Jesus, tanggalin niya. Tanggalin niyo yung mga self-righteousness niyo. Tanggalin yung pagmamalaki kayo, na kayo ay religious, wala kayong kasalanan, hindi kayo corrupt. Tanggalin niyo yan. Kahit kung hindi man kayo corrupt, huwag niyo pa rin sasabihin yan. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa inyo, kung sumasampalataya ka, ay makikita niyo ang kaluwalhatian ng Diyos? Tingin, kaya't inalis nila ang bato. Basa muna kayo. Ako na nagbabasa eh. Tumitingin lang kayo. Basa. Inalis nila ang kayabangan, self-righteousness, pagmamalaki. Inalis nila. Tumingala si Jesus. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo ako dinidinig. Kung sinasabi ko ito dahil sa mga tao narito upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Anong panalangin ni Jesus? Anong sabi ni Jesus? Huwag kayong mag-trust sa inyong self-righteousness, which is the law. Bato. Kasi pag nagtago kayo dyan, patay kayo. Pag nagtago kayo dyan, it stinks. Paho yan. Hindi pa ako magnanakaw, hindi pa ako corrupt, hindi pa ako ganyan. Mabaho yan. Kasi baka one day, hindi ako nangangalo niya. Oh, talaga ba? Pagdating sa dulo, one day, pang! Tinamahan ka. Natulungin po ako. Talaga ba? Napagbigay pa. Talaga ba? Kasi one day, sin will revive. Magkakamali ka.
Magkakamali ka, magkakamali ka. Your perfection, ang kaperpektuhan mo si Jesus. Ang perfection ng kabanalan mo si Jesus. Verse 43, pagkasabi niya, sumigaw siya, Lazaro! Alam niyo ba ibig sabihin ng Lazaro? Basa. Ang ibig sabihin ng Lazaro, God is my help. Si Jesus ang aking kaligtasan. Si Jesus ang aking tulong. Lumabas ka! Lumabas si Lazaro, nababalot ng telang panlibing. Tingin. Telang panlibing speaks of the law, which is your self-righteousness. Sabi ng Isaiah, ang ating mga pagpapakamatuwid ay isang maruming pasador sa harapan ng Diyos. Sabi ni Jesus, kalagan niyo siya. Kalagan niyo siya. Lalabas lang ho yung salvation. Lalabas lang ho lahat ng tinapos na gawa ni Jesus pag umalis na kayo sa self-righteousness of the law. Then Jesus, His help, His salvation will protect you, will shield you from any condemnation and shame of our sins, our doing. Yung corruption natin. Do not stand for any man. Stand for this righteousness. Very serious po yung kalagayan natin sa Pilipinas. Kaya ho tayo mga Kristiyano, lagi magdeklara, magkaroon ng peaceful transition. Walang bloodshed sa Pilipinas. Sa Nepal, sinunog pa yung parang Malacanang nila doon. Dami pang namatay. Amen. Lalabas lang ho yan. If you remove the law and the robe of self-righteousness, then bang! You will be covered. See? Mabaho, patay. Nakita niyo yung babae, 12 taong dinudugo. Ang parable nun, this woman lived under the law. Kaya dinudugo. 12 taong dinudugo. Ano niyo pa yung dugo? Pag natuyo na yan, anong amoy niyan? Baho, parang patay. So if you always boast on the law, depend on the law, sabi nga, pumunta siya sa lahat ng mga manggagamot o hindi man lang siya gumaling. Mas, lumala pa. Laging magtiwala sa tinapos ni Jesus sa krus na Kalbaryo. Maging sa iyong kalusugan. Hihinto ang pagdurugo. Ibig sabihin ng pagdurugo, hindi matatapos ang pagpipersecute sa'yo. Ito, nilabas ng ganito, magulat ka. Pag nagmalaki ka pa, ang dami pang lalabas. Madami pang lalabas. Amen. Lalabas pa yung barko mo, helicopter mo, yung yate mo. Kasi pipilit mo eh. The more you shield yourself by your self-righteousness, which is the picture of the Lord, the more kalagan niyo siya. So dapat wala ng self-preservation and self-righteousness, wala ng law, and then salvation will flow. Health will flow. Automatic po yun. Automatic yun. Amen. Kaya sabi niya, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. For in it, basa, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So yung katwiran mo, yung katwiran ng Diyos ay si Jesus. Hindi ikaw. Huwag kang magtago sa katwiran mo. Magtago ka sa katwiran ng Diyos who is Christ. Then you will be protected.
proteksyonan ka ng Diyos. Kahit simple kang tao, o isang malaki kang tao, makapangyarihan kang tao. Nasusulat, gagawin kang matuwid sa katuwiran ng Diyos na to, at mabubuhay ka sa katuwiran ng Diyos na to. Sino yan? Si Jesus. Sa mga ginawa ni Jesus. Yung righteousness ng Diyos ay yung mga tinapos ni Jesus. Amen ba? Tingnan niyo po, now, ang katwiran ng Diyos, hiwalay sa magagawa mo. Ipinahayag ng kautusan at ng mga propeta. Itong righteousness ng Diyos na to ay sa pamamagitan ng basa. Faith in Jesus Christ to all and all who believe. Your protection from shame, your protection from condemnation, and judgment of people around you comes from the righteousness of God, which is Christ in you, not your righteousness. Suddenly, hihinto ang pagpapahiya sa iyo sa media, pagpapahiya sa iyo sa Facebook, sa YouTube, bigla yung hihinto. Magiging mabait yung tao kasi hindi ka nagmamalinis. Magiging understanding yung tao. Amen. Kasi wala kang pinagmamalaki. Pinagmamalaki mo lang, Jesus. Bahala si Jesus. Kaya nga ho yung kotse, merong side mirror eh. Tapos merong pang back mirror dito. Kasi yung likod mo, hindi mo nakikita. Titrahin ka sa likod. Pero if you are boasting on the righteousness of Christ, kahit di mo nakikita yung likod, kaliwa kanan, you're secured. You're secured. Amen. Ganun po. Huwag magtatago sa... Tingnan niyo kung paano mag-justified yung Diyos. Tingnan niyo po pag nagpapatawad yung Diyos. Sa harap ng tao at sa harap ng Diyos. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Yung kapatawaran mo, yung para hindi ka i-judge, yung pagliligtas ng Diyos, pagkukover ng Diyos, hindi para i-cover yung kasalanan mo at para magnakaw ka, magkasala ka uli. Hindi! Tandaan mo na ang justification mo ay libre sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil wala kang nagawa, hindi mo nagawa. Whom God set forth as a propitiation by His blood through faith to demonstrate, basa, His righteousness. Dito, dinemonstrate ng Diyos. Paano yung righteousness ng Diyos? Imbes na ikaw ang parusahan, ikaw ang patayin, siya na ang gumawa. You stand, yakapin mo yung katotohanan na yan. Para kahit pa paano, hindi masyadong masakit ang mga dadating sa buhay. Amen ba? So ito ang blessing niyan. So tandaan nyo, righteousness, His righteousness, the righteousness of God, which is the gospel, faith in Jesus Christ, it's all one. Isa lang ho yan. Yan ay dahil kay Jesus, yung Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa lupa, kinuha at binayaran ng lahat ng ating kasalanan natin noon, kasalanan natin ngayon, at lahat ng korupsyon na ginagawa at gagawin pa ng mga politiko. Binayaran ng Diyos. Yan ho yung kapangyarihan ng Diyos para lalo kang magkaroon ng mindset na repented at mabubuhay ka ng kakontentuhan. Hindi ka papasukin ng desire mo para magmahal at magkamal ng maraming pera. Amen. Hindi righteousness mo yan. O, tingin po kayo. Palagpasin ko na ho yan.
Ito ang blessing pag may righteousness ni Jesus. Kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakikipag-isa na kay Kristo. Wala nang hatol. Sa harap ng Diyos, wala kang hatol. O tinan niyo po, sinasabi sa mass media o sa mga Facebook, nakaligtas ka sa tao, pagdating ng panahon, nakaharap ka sa Diyos, huhusgahan ka ng Diyos. O kita niyo, kala mo yung Diyos nang huhusga. Lahat ng kurap na tao, hindi huhusgahan ng Diyos. Kasi yung husga ng Diyos sa kasalanan ng kurap, mga magnanakaw, mga murderer, mga killer, for God so loved these people, God, through Christ, paid for all their sins. Sa harapan ng Diyos, hindi ka nang husgahan. Kaya mapupunta sa impyerno yung tao kasi hindi sasampalataya kay Jesus. Yun lang. Hindi ho korupsyon, hindi pagpatay, hindi pagnanakaw, hindi. Wala. Because as far as God is concerned, all that sins, Jesus paid it all. Kaya po hindi nagbabago yung mga leaders natin kasi panay condemn natin sa kanila pero sasabihin natin sa mahal ka ng Diyos, biniyaran ng Diyos, pati ang ginawa mong korupsyon ngayon, bayad yan. Yan yung power to change their mind. Kaya mga kapatid, lahat ng korap sa Pilipinas, mahal ng Diyos. Pagdating nila doon, sa pangalawang buhay, hindi ho sila husgahan ng Diyos. Dahil hindi sila sasampalataya kay Jesus, kaya sila pupunta ng impyerno. Pero as far as God is concerned, lahat ng korap, binayaran na ang kasalanan nila when Jesus died on the cross. Amen. Amen ba? Sa pamamagitan ng kautosang Espiritong nagbibigay buhay, dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. So the law is the law of sin and death. Kaya mabaho yan, kamatayan, self-righteousness. Amen. Tignan niyo po. Sabi ni Solomon, punta tayo sa Old Testament. Sabi ni Solomon, kaya pag tumayo ka sa righteousness ni Lord, wala nang condemnation sa Diyos at malilesen pa yung pagpapahiya sa iyo ng tao. Solomon said, sabi niya sa Diyos, kinausap niya, you have shown great mercy to your servant David, my father, because he walked before you in truth. Who is the truth? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, in righteousness. Who is our righteousness? Kapatid. Remember, sa Old Testament, Jesus is covered, concealed. Sa New Testament, who is the truth? Revealed. Jesus. Who is the righteousness of God? Sabi ni Solomon, Lord, salamat, nagpakita ka ng dakilang biyaya sa iyong aliping si David na aking tatay dahil lumakad siya sa iyo. Sa iyong katotohanan, sa iyong katuwiran. Ngayon, pag in-interpret mo yan, lumakad siya kay Jesus, sa katuwiran ni Jesus, kay Jesus lang. Kaya in the uprightness of heart with you, you have continued this great grace for him, and you have given him a son to sit on his throne as in this day. That's the lesson. Tingin. Sabi ng Psalms 58, lead me, Lord. Saan? Lead me, Lord. Lead me by and your rising sun. Comfort me in all the pain that lies. Maybe umiiyak ka na yan.
There's other words that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me. Sabi ho ng psalmist, lead me, Lord, kay Jesus! Lead me, Lord, sa katwiran ni Jesus! Dahil ang mga kaaway ko, nandyan na. Ilalabas na mga resibo ng aking mga pagkakamali. Hayaan mo, Lord, tumayo ako sa katwiran ni Jesus. Make your way straight before my face. Lord, hayaan mo sa aking pagmumuka, isang bulat mo ang katwiran ni Jesus. Huwag yung katwiran ko. Magaling ho tayo. Meron ako 4 na anak. Mabait ng mga anak ko. Si Chikay na, pinakamabait siya. Maliit siya. Kasi hindi yan magdi-deny, iiyak lang. Iiyak lang sa daddy niya. Lahat yung 3, pag tinanong, ginawa niya, hindi po. Hindi po. Lahat hindi po. Ang sarap pagsisipain. Alam mo naman ginawa nila. Ganyan po ba kayo? The more, nung lumalakad, the more sila nagtitinay. Oh, ano? Oh! Puro ilan. Pero yung mga anak na honest, di ba? Opo, Daddy. Okay, I forgive you. Love you. Naintindihan niyo ba? Huwag niyong i-reward yung kasinungalingan. I-reward niyo yung honesty kahit kasalanan. Pero habang nagsisinungaling, pero kahit na pinatay niya si Rizal, pero honest siya, lalo mo siyang ilab. Pinatay ni si Rizal. Totoo, pinatay niya. Hindi po ako bumatay. Pero nakita mo, pinatay niya sa lakpak niya. Kaya kang nanggagalaiti bilang parents kasi nakita mo, alam mo. Kaya kung ikaw ay parents, kinukover up mo yung anak mo, mas mali ka. Huwag mo i-cover up. Hindi mo i-expose, kausapin mo sa anak mo at ipayuhan mo. Amen. Nandiyan po ba kayo? Sabi diyan, "Oh Lord my God, in you, because you are my righteousness, I put my trust. Save me from all those who persecute me and deliver me." Bakit ka pinipersecute? Dahil meron ipipersecute sa'yo. Lest that they tear me like a lion, rending me in pieces while there is none to deliver. Patayin nila ako, Lord. O, tingnan niyo po ito. Isaiah 54 verse 17. Walang armas that is formed against you shall prosper. And every dila na iko-condemn ka, pasasamahin ka, wawasakin ka, you shall condemn. Because this is the heritage of the servant of the Lord. Why? Basa, yung kulay pula. Pag ako, sa katuwiran ko kayo tumayo. Pag sa akin kayo, nanintigan at umasa at nagdepende, walang armas. Armas ng chismis, armas ng paninira sa iyo. Sa mga salitang wawasakin ka. Basta tumayo ka lang na ang righteousness mo ako. Si Jesus ang righteousness mo. Yan ho ang sabi ng Diyos. Amen po ba? Ito ang heritage, ito mga pamana. Amen. So, hindi ka mamamaho, hindi ka mamamatay, hindi ka papasukin ng anumang sabi ng Deuteronomy chapter 9 verse 6, tingin po kayo, malapit na po akong matapos. Therefore, understand that the Lord your God, sabi niya, kinausap ni Moses, yung mga Israelita, 3 milyon lahat sila. Oh, gusto kong malaman nyo. Hindi, bawas na kasi nagkamatayan na yung mga walang faith kay Jesus dyan. Papasok na sila sa promised land.
Sabi niya, kaya pakatatandaan ninyo. Pakatatandaan ninyo na ibinigay ni Yahweh ang lupain ito. Sa Old Testament, lupain. Sa New Testament, ang ibig sabihin ng lupain, kaligtasan, kapatawaran. Si Jesus. Yung lupain doon sa New Testament, yun si Jesus. Yung iyong buhay, buhay na walang hanggan, yung iyong kapatawaran, yung iyong pagpapala. Hindi yung pera, yaman, yaman, yaman. Hindi ko binigay, tandaan ninyo. Hindi kayo pinatawad, hindi kayo naligtas, hindi kayo naging righteousness ng Diyos, hindi kayo pinuteksyonan ng Diyos, hindi kayo may buhay na walang hanggan. That's the promised land. Because of your righteousness. Hindi dahil sa kayo ay matuwid. Ang totoo, basahin nyo yung Tagalog, ang totoo'y hindi kayo nagbabasa lahat. Basa, 1, 2, 3. Kaya huwag niyong isipin, ha? So, ang ibig sabihin, tingin, sinasabi ng Diyos, hindi yan kakalat yung chismis mo kasi mabait ka. It's not because of your righteousness. Ang totoo, titigas nga ng ulo niyo. Dinidinan ko lang, di po ako galit. That's a part of speech. Amen? Oh. Kaya lagi niyong tandaan niyo. It's because of Christ's righteousness that you are protected, that no weapon is formed against you, that you are sealed, secured. If you stand on this righteousness, no one can be against you. But not the righteousness of the law. Tatamaan ka dyan. 1 Corinthians 1:29-31. Kaya walang sino mang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at niligtas ng Diyos. Kanino? But of Him, you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God. And Jesus is our righteousness. Jesus is our sanctification. Jesus is our redemption. Sabi diyan, walang magmamalaki. Kasi pag nagmalaki ka, you're holding on to the law. Mabaho yan. Mamatay ka dyan. Tatamaan ka dyan. Tatamaan ka dyan. 100%. Tira nyo lahat. Tatamaan lahat yun. Tinamaan. Tinamaan lahat. Sa pulat. Oh, verse 30, 31. Kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ano daw yung pagmamalaki? Basa, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmamalaki. Amen? Pag sinabing nasusulat, tingin po kayo, pag sinabing nasusulat, wala na yun, di na mababali yun. Yun na yung katotohanan. Mula ngayon hanggang sa kahit di pa bumalik si Jesus agad, kahit 100 years, sure yan, sureball yan. Diyan, walang talo yan. Panalo ka palagi diyan. Amen ba? Kaya kita nyo ang sabi ni Pablo, at lubos na pakikipag-isa sa Kanya. Gusto ko masumpungan kay Jesus. Gusto ko, sabi ni Paul, masumpungan ako kay Jesus. Basa, not having my own righteousness which is of the law. Sabi ni Paul, lahat ng ipagmamalaki ko dahil sa law, yung kabaitan ko, kabutihan ko, spiritualidad ko, tinuturing ko yang dumi ng hayop.
Ayoko masumpungan ako ng Diyos. Gusto ko masumpungan ako ng Diyos kay Jesus, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith in Christ, the righteousness of God, which is from God, is by Jesus Christ. Faith is Christ. Christ is faith. The righteousness of Christ is Christ, our faith. Amen. Sa ating lahat, mula kay Pastor, iyan ang ating ipagmamalaki. Kaya pag humarap tayo sa mundo, hindi tayo mapapatay, hindi tayo maipapahiya, hindi tayo mamamaho. Lagi tayong mabango. Lagi tayong asin. Alam niyo po yung asin. Hindi, ikaw ba yung asin? Pakita mo, hindi kaya ka nagkakasala, puro kasalanan, hindi ka na asin. Hindi po. Kasi lahat tayo, yung asin, ibig sabihin tayo, hindi ka naman nagkakasala. Sagot. Nagkakasala ka. Pero asin ka pa rin. Kaya ka nagiging asin kasi nananatili ka kay Jesus. You don't have the righteousness in Jesus of the law. That's why you're salt. Kahit ang dami mong foul, ang dami mong weaknesses, ang dami mong kahiyan, you are still the salt of the earth because you don't have the righteousness that comes from the law. Your righteousness comes from faith in Christ. That's why you are salt. Mawawala lang yung iyong alat pag pinagmalaki mo na yung righteousness mo. Akala nila, ang pagiging righteousness mo ay kasi maalat ka dahil ang bait mo, mabait ka, mabuti ka, hindi ka nagkakamali. Maalat ka. Wrong! Wrong! Kaya ka maalat kasi kay Jesus ka lang umaasa. Pag hindi ka na umaasa kay Jesus, yan ay sa sarili mo na. At sa nagawa mo na. Kaya nawawala na yung alat mo. Kaya ka yung liwanag, hindi daw yan tinatago sa ilalim ng upuan, kundi nilalagay sa ibabaw ng lamesa. Kayo ay mga ilaw ng sanlibutan. Pag ilaw ka daw, kasi hindi ka na nagkakamali. Wala ka ng kasalanan, kaya ka ilaw. Hindi! Kaya ka ilaw because you love Christ, the light of the glory of God, which is the gospel of Christ. You believe in them. You believe in that gospel. That's why you are the light. Yung dahil ang bait mo na. Kasi kung mabait ka na, sana kunin ka na ni Lord. Ang bait-bait mo, sana kunin ka na ni Lord. Good boy. Good boy. Amen! If you cover, kaya lahat ng mission natin possible because we boast on what Christ did for us. He is our righteousness. He is our wisdom. He is our sanctification. He is our redemption. He is our life. He is our health. He is our healing. He is our eternal life. He is the forgiveness of our sins. Amen! Sabihin natin yan sa lahat ng tao. President, hanggang sa magwawalis sa street, hanggang sa kumukolekta ng basura, lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, lahat ng pastor, bishop, apostol ng simbahan. We boast on that. Then we will be safe, secure. Kahit si Satanas, walang magagawa dyan. Andyan po ba kayo? Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Rabasika badaraba, sangga badarabahanda. Rombasika darabakanda. Para po sa mga nanonood ng live streaming na ito,
Kung nangangailangan po kayo na ipag-pray ang inyong mga kaibigan, kamag-anak na may sakit, i-message nyo po, private message nyo po ang Gospel of Christ Church, and rest assured, pupunta po kami, ipapanalangin namin ang mga kamag-anak nyo, kaibigan nyo na may sakit. Kung gusto nyo po ng Bible study sa bahay nyo, i-private message nyo po kami sa Gospel of Christ Church Facebook. And rest assured, we will go there, pray for you, put up a Bible study for you, and teach you what you have in Christ, what Christ did for you, and what Christ can do through you. Amen po ba? Lord, maraming salamat sa buhay ng bawat Gospel of Christ Church family. Dinideklara ko ang lahat ng biyaya ng buhay sa bawat taong, ng bawat pamilya ng Gospel of Christ Church. Ang buo naming pamilya, ang buong pamilya ng Gospel of Christ Church, lagi mo kaming masumpungan, hindi dahil sa katwiran ng kautusan at sa aming kabanalan at na magagawa dahil sa kautusan, kundi ang aming kabanalan at katwiran dahil lang sa lahat ng tinapos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At si Jesus lang ang aming katwiran. Walang demonyo, demonyito, demonyita, walang kahiyan, walang armas na magwawasak at sisira sa aming mga buhay. Sapagkat Panginoong Yesus, Ikaw ang aming katwiran at tanggulan. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name. Lahat po ay magsabi ng